Kaharian nila ang himpapawid. Tahanan nila ang matataas na mga puno. Sa bawat pagaspas ng kanilang mga pakpak, dala nila ang parehong pag-asa at panganib sa kanilang buhay. Ang daming mga eaglets doon. Sinasabi ng mga iba, peste daw ito mga eaglet na ito. Sa isang sakahan sa Cagayan, hindi mabilang ang mga ibon. Tila may piyesta kung sila'y magsama-sama. Pero paano nga ba ang pamumuhay ng mga ibon kung ang tingin sa kanila perwisyo? Kasisikat pa lang ng araw, inihanda na ang lupang ito para sa sakahan. At may mas maaga pa kaysa sa mga magsasaka. Literal na early bird ang maraming ibon na ito na abala para sa kanilang agahan. Ang daming mga eaglets doon at saka mga crested myna. Sinasabi ng mga iba, peste daw ito mga eaglet na ito. Habang nabubungkal yung lupa, doon sila nagtitake ng opportunity para dagitin yung mga nag-iistorbong mga insekto. Agrikultura ang isa sa pangunahing kabuhayan ng mga residente rito. Ayon sa Philippine Statistics Authority, isa ang Cagayan Valley sa top producers ng palay at mais sa bansa ngayong taon. Bukod sa nagbabagong panahon at mababang bentahan ng kanilang produkto, isa pang pinoproblema ng mga magsasakang aming nakausap ay ang mga bumibisitang ibon. Anong itatanim nyo po? Mais naman. Yellow corn. Tapos, pag bagong tanim nyo, yung mga ibon pwede niyang kainin yung pag sumibol na. Oo, sir. Anong ginagawa nyo para mabugaw sila? Oo, sir. Wala, sir. Wala kayong magawa. Kumbaga, kalahati kanila, kalahati sa inyo. Oo, sir. Yung peste na hayop, yung mga insekto, kinakain nila yung mais nyo. Mais, oo. Pero palagay nyo kung walang ibon, mas marami yung mga pesting insekto? Oo, sir. Kasi yung ibon, kinakain yung pesti. Ang mga tagak at crested myna o Martinez sama-samang nakaabang sa sakahang ito. Ginagamit ng mga ibon ang kanilang dami para maprotektahan ang sarili laban sa kanilang predator. Para sa wildlife biologist na si Jelaine Gan, maaring hindi tagak at Martinez ang pumupuntirya sa mga tanim. Hindi naman sila yung kumakain ng mga palay. Kadalasan nating makita sila sa mga palayan na to dahil nandito yung mga kinakain nila. Lalo na kapag may mga nag-aararo o bagong bungkal yung lupa, doon lumalabas yung mga insekto, mga uod na kinakain. Sa paligid ng sakahan, may iba pang mga ibon na nakabantay. Present ang long-tailed shrike o tarat, pied bushchat, at gray wagtail. Ganito yung birding, maaga kailangan gumising kasi pagdating dun sa site, dapat mauna tayo sa mga ibon para makaset up na tayo. Itong lake na ito, Lake Peru, potential siya maging birding site. Dito, sa baba. Pumutok na ang liwanag and inaasahan natin maglalabasan ng mga ibon. Mostly mga kingfisher ang inaabangan natin dito. Hindi pa man nagtatagal, nagpakita sa isang sanga ang ibon na may matingkad na kulay asul ang likod at mapula ang pagtusok nitong tuka. Tahimik lang na nagmamasid ang brown-breasted kingfisher. Kingfisher man kung ito'y tawagin,
hindi lang isda ang kanyang kakainin. Sa loob ng gubat, lamang tiyan niya rin ang ilang mga insekto at malilit na hayop gaya ng butiki. Bumabalanse naman sa isang sanga sa tubig ang isa pang kingfisher. Sa Pilipinas, partikular sa Luzon lang ito makikita. Ito ang endemic na indigo-banded kingfisher. Ang Marbaminicite o lawin namang ito, paikot-ikot lang sa ere. Mala supervisor ang dating. Ang surveillance na ito ang ginagamit ng lawin para mas madaling makakita ng pagkain. Tila sinaswerte tayo ngayong umaga dahil may nagpakita pa sa atin na isang babaeng Luzon hornbill o tariktik. Ang mga hornbill ay sexually dimorphic. Ibig sabihin, magkaiba ang katangiang pisikal ng lalaki at babaeng hornbill. Kumpara sa babaeng hornbill na dark ang kulay ng balahibo, mas lamang ang kulay puti sa lalaking Luzon hornbill. Sa di kalayuan, nagpapaaraw naman ang makulay na ibon na ito na tila ready ng umaura at naka-makeup pa. Ang ibong ito ay tinatawag na scale-feathered malkoa o mas kilala na adarna. Tanging sa Pilipinas lang makikita ang makulay na ibon na ito. Ang probinsya ng Cagayan, tahanan ng sari-saring mga ibon. Mapagubat man o sa palayan. Pero ang kanilang buhay, laging may bitbit na panganib sa bawat paglipad. May bumulaga sa akin dito. Ito, yung net na panghuli ng mga panikit ng mga ibang ibon. And pag na-entangle sila dyan, yun na. Malaki pa rin ang banta para sa populasyon ng mga ibon ang panghuhuli sa kanila. Kasama na ang mabilis na pagbabago sa kanilang mga tirahan. Nakita natin na may masamang epekto ang habitat fragmentation. Ito naman ay yung pagpapatse-patse ng mga kagubatan natin o ng mga habitat ng mga ibon. Kung ikaw ang ibon, hindi ka lamang pwedeng manirahan sa isang patch ng gubat, but rather kailangan mong lumipad, dumaan sa mga maisan, palayan, para pumunta dun sa kabilang patch para magkaroon ng sapat na pagkain. Tatawid ka sa mga open na areas na expose ka sa mga predators at syempre expose ka rin sa mga tao na potentially pwedeng mag-hunt sa'yo. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.